Destiny may have a plan for us, but I believe in choosing my own path. I don't wait for fate. I make things happen. Dear Amihan Stories presents It Was Always You, Chief, a Salamanca prequel, written by Ate Samuha 21. Arevalo, it's your turn. Agad na lumapit si Ila sa drill instructor nang tawagin nito ang apelyido niya. Sir, sambit niya sabay saludo. You're Arevalo? Paniniguradong tanong na lalaki. Bahagya siya na mula. Pakiramdam niya ang ganda ng apelyido niya kapag si Sir Norman ang tumatawag. Yes, sir. Here. Seryoso nitong inabot ang IMI Galil rifle. Remember the fundamentals of rifle marksmanship. Yes, sir. Sagot niya ng buong boses bago sinuri ang hawak na long gun. Si Ila Arevalo, 22 anyos, ay INP trainee o police recruit mula sa mayamang angkan sa Nueva Ecija. Pangarap niya ang maglingkod sa bayan bilang uniform personnel. Gusto niya ng excitement, hamon at misyon, kahit hindi sang-ayon ng mga magulang dahil natatakot ang mga ito. Gusto niya matupad ang pangarap niya. Ayaw niya maging multo yon ng buhay niya. Arevalo, are you ready? Opo, sir. Magalang niyang tugon. Lumapit ito sa kanya at inabot ang magazine ng rifle. Napasinghot siya sa amoy nito nang pumupwesto sa likod niya. Ready? Muli nitong tanong habang inaayos niya ang magazine sa rifle. Opo, sir. Tinuro pa ng lalaki ang scope. Kailangang bore sight para sa tamang tutok. Bigla siyang kinabahan na madikit ang kamay nito sa kanya. Focus. Bulong niya sa sarili. Huminga siya ng malalim at pumikit. Oo, crush niya ang drill instructor. Pero pilit niyang tinatanim sa isip na paghanga lang yun. Mas kailangan niya mag-focus sa training. Kung bakit kasi ang gwapo niya, matangkad, tapos mabango pa. Arevalo? Seryosong tawag na lalaki. Parang huminto ang mundo niya sa presensya nito. Sabi mo lang kung hindi ka pa handa, tatawag ako ng iba. Ready, sir. Matapang niyang sagot at mabilis na dumapa. Pakiramdam ni Ila ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Pati kaluluwa yata niya ay nakikita na nito. You're not ready, Arevalo. Hinga na malalim. Kahit kalmado ang boses ito ay naroon pa rin ang autoridad. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang sarili at inay sa mga daliri upang maibsan ang kaba. Position. Seryosong komandito. Ipinuwesto niya ang katawan sa komportabling posisyon. Inayos ang siko at ang hawak sa rifle at nag-focus. Para sa pangarap, Ila. Alang-alang sa pangarap, kalilimutan muna niya ang mga distraction. Tulad ng pabango na lalaki sa likod niya, talagang matapang ang men's kulo nito. 30 yards, Arevalo. Tatagan ang paghawak ng rifle. Sight alignment, sight picture, breath control, trigger control. Close your right eye. Inaayos ang lalaki ang puwesto ng paa niya, bahagyang pinabukaka ang tuhod. Follow through. Fire! Sinunod niya ang mga sinabi nito pero hindi niya maisara ang kanang mata. Hindi niya natamaan ng target. Pinaulit-ulit sa kanya ang ganong sistema pero wala pa rin dahil talagang nahihirapan siya. I told you, close your right eye. Hindi mo talaga matatama ng target mo kapag bukas ang parehong mata mo. Sermon na lalaki. Again. Muli niya sinubukan pero nahirapan siya. Nadidistract siya sa pagsara ng mata dahil sa nerbiyos. Gusto na lang niyang umiyak sapagkat hindi niya magawa ang long fire activity nila. Iyon na lang ang narinig niya mula sa drill instructor. I'm sorry, sir. Hingi niya ng paumanhin. Tatayo na sanay siya na magsalita ang lalaki. Last na lang, standby. Kinuha nito ang panyo mula sa bulsa ng tactical pants ito at lumapit sa kanya. Napasinghot siya sa mabangong amoy ni Sir Norman. Tatakpan ko ng panyong isang mata mo. Kusa nitong inilagay ang panyo sa ulo niya para takpan ang kanyang kanang mata. Salamat po, sir. Walang anuman. Ready? Pasimple siyang tinapik nito sa kanang balikat. Yes, sir. Ready. Good.
Matatag niyang hinawakan ng rifle. Ginawa niya ulit ang sight alignment at sight picture. Kinontrol ang paghinga at inilagay ang index finger sa trigger. Nag-focus siya bago hinintay ang utos. Fire! Kinalabit niya ang trigger sa signal ng instructor. Go Arevalo, kaya mo yan! Sigaw na mga kasamahan niyang nanonood. Pinapakita ng mga ito ang suporta kahit ilang ulit siyang sumubok. Pumalakpak ang mga ito na matamaan niya ang sentro ng target. Good job. Yun lang ang narinig niya mula sa lalaki bago tawagin ang susunod na kadet para sa long shot. Thank you, sir. Pasasalamat ni Ila. Tumayo siya at ibabalik sana ang panyo pero lumapit ang kasamahan niya. Dito ka muna. Wika niya bago pa simpleng inamoy ang panyo at inilagay sa bulsa ng battle uniform niya. Ang training nila ay bahagi pa ng PCINP, isang sangay ng militar ngayong 1988. Naging mapanuri siya sa lahat ng bagay, lalo na sa multitasking. Tinuruan sila ng taktika, mahahalagang kaalaman at disiplina. Itinuro din ang integridad, katapatan at serbisyo, mga halagang nagbibigay daan para gampanan ng tungkulin sa pangangalaga sa komunidad, pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, at pagsuporta sa pambansang kaunlaran laban sa panloob na banta. Hoy, nakita ko yun Ila ha? Sambit ni Christina, kaibigan at buddy niya sa training. Ang alin? Patay mali siya niyang tanong, sabay tingin kung saan nakafocus ang kaibigan. Iyon no? Nang mapagtanto ni Ila na nakatingin ang kaibigan sa instructor nila ay humarang siya sa harap nito. Nakita niya si Sir Norman na abala sa pagpapaliwanag sa isa pa nilang kasamahan. Umayos ka, Christina. Malakas ang pakiramdam niyan. Sita niya. Namayuwang ang kaibigan niya, saka siya sinuri mula ulo hanggang paa. Tinulak niya ng hintuturoan noon ito. Halika na. Aya niya pero hindi nagpatinag si Christina. Ikaw, Ila, ha? Iba na yan. Ang alin ba, Christina? Yun ngang kanina, special treatment. Natatawang wika nito na hinampas pa siya sa balikat. 1 inch lang ang buhok mo, te, pero naapakan ko na. Ha? Nalilitong tanong niya. Ay naku, patay mali siya. Kunwaring sabi nito at marahan siyang siniko. Umangat ang ulo ni Ila at tumingin sa kaibigan. Batid niya sa ekspresyon at paturo-turo ng nguso nito na may ipinapahiwatig ito pero hindi niya maintindihan. Ano nga kasi yun? Si Sir Salamanca nga kasi Ila, ang lagkit ang tingin sa'yo oh. Kinikilig na sabi ni Christina sabay pulupot ng kamay sa braso niya. Ha? Saan? Naguguluhan niyang tanong. Tingin sa likod, Ila. Sinunod niya ang utos. Pasimple siyang tumingin sa likod at nakita niya si Sir Norman na nakatanaw sa pwesto nila. See? Tinitignan tayo. Humarap siya sa kaibigan at nagsalita. Ano ka ba, Christina? Napatingin lang siya at bakit bang basos yung bibig mo? Anong malagkit ha? Parang ganun kasi makatingin sa'yo, Ile. Muli siyang tumingin sa likod at nagtama ang mga mata nila ng instructor. Napalunok siya na maramdaman ulit ang mabilis sa pintig ng puso niya, lalo na nang ngumiti ito at sumaludo bago binuksan ng mineral water at ininom. Ay, Ila, something smells fishy. Tukso na naman ni Christina. Alam mo, Christina, magtigil ka. Baka may makarinig sa dinadaldal mo at sumbong ka. Mapaparusahan tayo niyan. Ayokong magtatakbo at mag-push-up sa tirik ng araw, ano? Ayaw mo pa nun? May experience natin ang ipasok sa drum at paikot-ikutin sa field? No way! Tumawa silang dalawa at nagapir. Totoong kapag may mga mali silang nagagawa sa training, pinaparusahan sila. Hay nako, Ila. Crush mo rin naman yun. Okay lang yan na maparusahan ka. May inspiration ka naman. Hindi mapigil ang daldal ni Christina sabay sundot-sundot sa tagiliran niya. Christina, isa. Hinuli niya ng kamay nito dahil nakikiliti siya. Sus, kunwari pa pero kinikilig siya. Kinikilig siya. Crush lang yun oh, wala namang masama ron dahil paghanga lang. Magaling siya, gwapo at mabango. Kaya magtigil ka na dyan, hindi natin alam na baka pamilyadong pulis na si Sir Norman. Ay nako. Sabihin mo na gusto mong sabihin. Basta sa tingin ko, walang asawa si Sir Salamanca. Walang wedding ring sa palasingsingan eh. Pabirong sabi ni Christina. Malay mo at mabigat dali ng singsing nila kaya ganun. Wala kang makikita sa daliri niya.
PC Saf matinik yun. Hindi niya maitatanggi na crush niya ang lalaki. Nabigani talaga siya rito dahil sa mga katangian nito, pero bilang babae, may respeto siya sa sarili. Sus, kunwari ka pa. Gusto mo bang ireto kita, Ila? Mukha mo, Christina. Nagsimula na rin siya maglakad. Uy, Ila, saan ka pupunta? Diyan lang. Samantala, si Police Captain Norman Salamanca ay kabilang sa INP Training Command. Napili siyang amo o drill instructor sa training ng mga trainees galing sa commandos ng PC SAF. Sa edad na 31, nagtuturo siya ng mga activities tulad ng basic self-defense techniques through hand-to-hand combat, basic marksmanship fundamentals, gun safety rules, assembly and disassembly, malfunction clearing, drills multitasking and ceremonies, basic first aid and knot tying. Amo? Tawag ng isa sa kasama niya sa field. Yes, sagot niya. Water po? Yes, please. Sa sobrang init ang panahon at demanding physical drills, kailangan talaga niya ng tubig. Agad siyang inabutan ng mineral water ng trainee. Salamat, wika niya. Nang bubuksan na sana niya ang bote, napadako ang paningin niya sa dalawang babaeng nagkukulitan sa dulo ng exit ng shooting range. Kumunutan noon niya nang maalala ang babaeng trainee na hindi maisarang kanang mata. Nang nagtamang kanilang mata, binigyan niya ito ng marahan ng ngiti at pahapyaw na saludo sa kanya binuksan ng hawak na bote ng tubig. Lunch tayo, amo? Tanong ng trainee. Tapos sa balatang long shoot? Opo, amo. Katapos lang ni Valdez. Sige. Nga pala, Marquez. Ano po yun, amo? Ano ang kumpletong pangalan ni Arevalo? Interesado niyang tanong. Pasensya na po, Sir Norman, pero hindi ko po alam. Bakit po? May kasalanan ba siya? Yung sa mata niya po ba? Sunod-sunod na tanong ng trainee. May problema ba yon? Tanong niya habang inaayos sa mga gamit niya. Nagkibit-balikat ang kasama. Patunay na hindi ito sigurado. Hindi ba nakita sa medical niya kung bakit hindi niya maisarang kanang mata? Naglalakad na sila patungo sa preparadong mesa para sa pananghalian. Baka kasi kinabahan lang siya, amo. Nervous tick, imbes na kanang mata yung kaliwa na isara niya. Napatango siya, may punto naman ang kasama. Titignan natin bukas. Kinabukasan, nasa loob ng barak si Norman, naghahanda para sa tactical training at multitasking test na ipapagawa sa mga trainees. Ang barracks ay nakalaan lamang sa INP Tracom tulad niya. PCINP, laging handa! Sabay-sabay na sigaw ng trainees. Do not lie, do not cheat, do not steal, and do not tolerate those who do. Naririnig niya ang mga trainees sa sumisigaw ng yell at napapangiti siya. Ganoon din siya nung nagta-training pa lang. Nagja-jogging ang trainees bilang preparation na hinanda niyang task. 1, 2, 3, 4. Left, right, left, right. Ginagawa rin ng mga trainees ang teknik upang mapanatili ang ritmo ng hakbang para sabay-sabay ang mga paa. PCINP here, strong and true. Lumabas muna si Norman para manood sa physical fitness ng mga trainees. Isa na roon ang tusok-ulo exercise. Isang mahirap na drill na sumusukat sa lakas, tibay at disiplina ng magiging pulis sa hinaharap. Arevalo. Bulong niya nang mamataan sa unang linya ang babaeng naka-encounter niya kahapon. Nakalinbak ang mga trainees kaya malaya niyang natitigan ng maamo at maganda nitong mukha kahit pare-parehas ng kaldo ang mga ito. Napansin niyang natumba ang babae. Clumsy woman. Napapailing na bulong niya bago pumasok sa barracks para i-monitor ang susunod na bahagi ng training. Hindi nagtagal. Nasa shooting range na sila. Ang drill na ipapagawa niya kahit tirik ang araw ay point shooting. Pivoting, failure drill, pagsasanay sa pag-handle ng jam o walang bala, walang transition para sa multiple target. Arevalo. Tawag niya sa apelyido ng babae. Ito na ang sasabak sa drill. Sir. Sagot nito at itinaas ang kanang kamay bilang senyales ng respeto. Come here. Utos niya. Naglakad ang babae palapit sa kanya, paika-ika at halata sa galaw at ekspresyon nito ang hirap sa bawat hakbang.
Bumaba ang tingin niya sa combat shoes. Are you sure na kaya mo? Opo, sir. Buo ang boses ito kahit halata ang kaba. Alam niya na mas lalong mai-injure ang paa nito kapag sasalang na sa pivoting at point shooting. Pero kailangan niyang maging patas. Baka bukas yan, putol ng isang paa mo. Wika niya. Tuwiran pero hindi pa nanakot. Nakita niya lumaki ang mga mata nito. Kaya ko po, sir. Sige, katawan mo naman yan. Bilang isang amo o drill instructor, walang special treatment. Kung kaya naman ng mga trainees ay ipapagawa niya, alang-alang sa pangarap ng mga ito. Opo, sir. Sagot nito ng may determinasyon. Here's the task. Ipinaliwanag niya ang gagawin mula sa point shooting hanggang pivoting. Kasama ang timer upang masukat ang bilis at accuracy, sapagkat pabilisan din yon. Ready? Nakikita niya sa mukha ng babae ang determinasyon, pero halata rin ang pag-inda ng katawan dahil sa strain. Time starts now! Utos niya. Mabilis at maayos ang galaw ng babae. Napangiti siya. Madaling turuan ang training niya. Pumalakpak siya ng matagumpay na makumpleto ni Ila ang drill sa tamang oras, kahit na may iniinda ito. Good job, Arevalo. Papuring sabi niya. Ngunit ang ibalik na nito sa kanya ang rifle na ginamit sa point shooting ay bigla itong nawala ng malay. Arevalo! Sigaw ng mga trainees sabay takbo upang tulungan ito. Nataranta si Norman. Mabilis na bumaba sa damuhan. Binuhat ang babae at dinala sa medical tent ng kanilang training site. Pagdating sa tent, siya mismo nagtanggal ng combat shoes nito. Namamagang isang paa niya, sir. Pahayag ng nurse. Nakita ko natapilok siya kanina. Sige po, sir. I-check po namin siya. Tugon ng isa sa mga medical staff. Kung hindi niya kaya, mas mainam na mag-rest muna siya o pauwiin. Makipag-ugnayan sa magulang niya at ipalaman nangyari sa kanilang anak. Seryosong utos niya. Sige po, sir. Huwag kalimutang gamutin ang namamagang paa niya. Huling biling niya bago siya bumalik sa shooting range. Naalimpungatan si Ila at napatingin sa paligid. Napagtanto niyang nasa medical tent siya. Miss Arevalo, mabuti't gising ka na. Bunga ni Sir Norman. Okay ka na ba? Opo, sir. Natigilan siya na maramdaman ng pala dito sa noon niya, pababa sa kanyang leeg. Kaya mo pa ba, Miss Arevalo? Kung hindi, pauwi na kita. Naku, sir, naman kakaya ko po. Chicken lang po ito sa akin. Putol niya rito. Are you sure? Paninigurado nito at tumingin pa sa paa niya. Namamaga ang uncle mo, Miss Arevalo. Nilagnat ka rin kanina. Tawagin mo na lang po akong Ila, sir. Masyadong formal ang Miss Arevalo. Kumunot ang noon na lalaki sa sagot niya, ngunit gumiti ng bahagya. Naku, kailangan ko lang ng pain reliever, sir. Ox na ako at makakatakbo na po ako bukas, promise. Ayoko ng pasaway, Arevalo. Nag-thumbs up si Ila bilang assurance na kaya niya. Alam niyang hindi pwedeng hindi makikooperate sa training o madedehado siya. Titignan natin bukas, pero kung hindi mawalang pamamaga, hindi ka tatakbo at gagamit ng combat shoes. Bili nito. Sige po, sir. Anyway, ipapauna ko muna ang classroom instruction niyo. Wala muna tayong drill bukas para hindi na kailanganin ng combat shoes mo. Dagdag nito. Salamat po. Ako na lang mag-excuse sa classroom instructions mo, Arevalo. Puntahan mo ako bukas para hindi ko makalimutan. Sige po, sir. Maraming salamat po. Nga pala, kailangan gumaling ang paa mo sa loob ng 2 araw. Bukas, scenario-based training ng gagawin. Role-playing at simulation exercise. At pagkatapos niyan, graduation yun na. Salamat po talaga, sir, sa lamang ka sa pangunawa. Ramdam niya ang paghinga na unti-unting bumabalik sa normal. Wala nga naman, Ila. Dito sa training, safety first ang prioridad ko. Naglakad na ito palabas sa medical tent. Napangiti siya. Hindi dahil kinikilig siya, kundi dahil na-risked ang mga drills. Bigla siya napatayo. Aray! Daing niya ng aksidente niyang naitapak ang namamagang paa. Napaupo siya sa lupa dahil sa sakit. What happened, Miss Arevalo? Mabilis sa lumapit ang nurse. Are you okay, Ila? Tanong ng pamilyar na boses. Hindi na niya kailangang magpanggap. Tumulo na lang ang luha niya sa sakit. Kailangan muna nating pumunta sa ospitalo. Pauwiin ka na lang. Tanong na lalaki. Halata na sa boses ito ang pag-alala. Umiling siya.
na parang sinasabi sa sarili na kung uuwi siya, mawawala na lang ang pangarap niyang maging pulis. Let me carry you. Paalam nito at tumango siya bilang pahintulot. Ibinalik siya nito sa kama. Salamat, sir. Walang anuman. Kumain ka muna at inumin ang mga gamot mo. Lumabas sandali si Norman at bumalik na may hawak na paper plate. Here, may saging para mabilis maboost ang energy mo. Salamat po talaga, sir. Kain po tayo? Alok niya. Tumanggi ito sabay ngiti. Tapos na kami, Ila. Tagasan ka nga pala? Tanong nito habang pinapanood siyang kumain. Taga Nueva Ecija po, sir. Magalang niyang sagot. Nueva Ecija? Opo, sir. Nakatira doon yung mayaman kong best friend. Bumilis ang pintig ng puso niya nang magtagpo na naman ang mga mata nila. Ano pong apelyido niya, sir? Baka kilala ko po. Si Arnold Nathan San Vitores. Nag-iisang anak yun nandun. Yung San Vitores. Napatango si Ila. Kilala niya ang mga San Vitores. Isa sa pinakamayayamang pamilya sa Nueva Ecija. Halos lahat ng lupa sa lalawigan ay pag-aari ng mga ito. Kilala mo ba siya? Opo, sir. Malapit lang po ang property nila sa lupain namin. Sagot niya. I see. Maikling sagot nito. Ngunit ramdam niya ang dahan-dahang pagtutok nito sa kanya. Mula noon, naging magaan ang bawat araw kay Ila. Minsan ay natututukan siya ng lalaki sa drills at araw-araw ay may supply pa siyang saging. Ngunit tila sa kanya lang yun ginagawa. Dumating na ang araw ng graduation. Iyon ang pinakahihintay ng mga trainees, survivor at ganap ng pulis. Sir Norman, tawag ni Ila sa lalaki. Halos hindi siya nito makita sa dami nila. Oh, Ila. Seryosong sagot ni Norman na sa wakas ay napansin na siya. Nagpa-picture siya sa lalaki bilang alaala ng training nila. Sir, punta ka sa graduation salo-salo ko Nandun po yung pwesto namin. Paanyaya niya. Talagang hindi na siya nahiyang imbitahan ito. Sinipat pa nito ang relong pambisig bago nagsalita. Sige, dadaan ako mamaya. Hintayin kita, sir. Ramdam niya ang excitement sa puso habang nakatitig sa lalaki. Okay, salamat sa imbitasyon. Pasalamat ito. At sa hindi niya inaasahan ay pinunasan nito ang pawis sa kanya noo. Sobrang init na. Here. Inabot ito sa kanya ang panyo. Ngumiti siya at mabilis yung kinuha. Pinunasan niya ang pawis. Ibibigay na sana niya yon nang sumigaw ito bigla. Order arm! Ibinaba niya ang kamay niya at bumalik sa posisyon. Agad siyang sumaludo bilang tanda ng respeto. Lean back! Sumimangot siya pero tumawa lang si Norman. Congratulations, Patrol Woman Arevalo. Tinapik nito ang balikat niya saka ito lumapit sa kabila. Napatingin na lang siya sa hawak niyang puting panyo. Kinikilig pa siya dahil dalawa na ang remembrance niya mula sa crush niyang drill instructor. Pumunta nga si Norman sa pwesto ng mga Arevalo. Hindi naman niya gawain yun. Ang basta nalang tanggapin ang imbitasyon na galing sa training nila. Sir Norman! Tawag ng pamilyar na boses. Hi! Ngumiti siya na makita si Ila. Pabuti na lang po't napadaan ka na. Sila po pala yung mami at daddy ko. Isandro at Inara po ang mga pangalan nila. Magandang tanghali po sa inyo, Mr. and Mrs. Arevalo. Ako po ang isa sa drill instructors ni Ila. Norman Salamanca po. Magalang niyang pakilala sa mga magulang ng babae. Inilahad niya ang kamay sa ama ng dalaga. Magandang tanghali, Sir Salamanca. Bati nito at tinanggap ang kamay niya. Halika, sir, kain ka. Magiliw na anyaya naman ang ina ni Ila. Hindi na siya nagtaka kung bakit maganda ang dalaga dahil nagmana ito sa mga magulang. Salamat po, madama. Ate, pakilala mo naman ako sa sir mo. Ay sus, mahinang nilalang. Singit ng isang babae. Tumahimik ka, Faustina. Inaayos ko pa tong pagkain. Narinig niyang tugon ni Ila. Hay nako, Ate Ila. Wrong move. Ako na nga lang mauuna. Hi sir, my name is Faustina Arevalo. Bunsong anak ng Mami Inara at Daddy Isandro ko. Magiliw nitong pakilala. Naglahad din ng kamay ang babae. Mas lalo siya namangha dahil kamukhang kamukha ito ni Ila. I'm Norman Salamanca. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Upo ka muna, sir. Hetong upuan.
Sabi ni Faustina saka siya binigyan ng upuan. Sige sir, kumain ka na po. Marami kaming hinanda. Itinuro pa dito ang mga pagkaing nakahain. Salamat, Faustina. Walang anuman sir, friends na tayo Sabi nito. Medyo na-fluster si Norman sa pagiging open ng babae pero positibong enerhiya nito. Ay nako, Faustina. Behave ka nga dyan, anak. Sita ng ama nito. Napangiti ulit siya sa magandang samahan ng pamilya Arevalo. Habang inaasikaso siya ni Ila ay paminsan-minsan sumisingit sa kanila si Faustina. Sir, baka gusto yung mamasyal sa Nueva Ecija. Kargo kita, inom tayo ng tuba, maraming tuba doon sa amin. Sige, mamamasyal ako sa Nueva Ecija. May kaibigan naman ako nakatira doon. Sagot niya. Talaga? Sino sir? Tanong nito. Huwag mo na sagutin Sir Norman, baka masirang tahimik mong buhay. Sagot ni Ila sabay sulyap kay Faustina. Napasimangot ang kapatid nito at dumila pa sa ate. Bleh, hindi kayo friends si Sir no? Pagpasensya mo na muna ang bunso namin sir, ganyan talaga siya kakulit. Paliwanag ng mami nito. Okay lang po, madam. Sagot niya. Sino nga bang kaibigan mo taga Nueva Ecija, sir? Pangungulit ni Faustina. Wala, Faustina, ikain mo na lang yan. Hay nako, Ate Ila, kung hindi ka pinapansin ay tumahimik ka na lang dyan, okay? Ba't gusto mo yatang... Hindi natuloy ni Ila ang sasabihin ng sumabad ng nakababatang kapatid. Daddy, sa Ate Ila, mananakit na! Sumbong nito sa ama. Nagawa pa nitong magtago sa likod ng mami nito. Tumawa lang siya sa kakulitan ng magkapatid. Kahit medyo makulit si Faustina, ay nararamdaman niyang may mabuting puso naman ito. Sir, sino po ulit yung kaibigan mo? Para naman ma-invite natin, ililibre ko kayo ng tuba. Promise masarap yun. Tanong na naman ito. Faustina? Si Arnold Nathan San Vitores ang kaibigan ko. Sagot niya. Nanlaki ang mga mata nito. Nagmamadali pa itong kumuha ng bakanting upuan bago tumabi sa kanya. Sabi ko kasing huwag mo na sagutin ang tanong niya, sir. Sinagot mo pa rin. O yan, masisirang tahimik mong buhay dyan. Sambit ni Ila. It's okay, I can handle. Wika niya sa kabahagyang ngumiti. Sir, paano kayo naging magkaibigan ni Nathan? Tanong ni Faustina na sinamahan pa ng mabilis sa kalabit sa braso niya. College best friend ko siya sa Manila. Sa isang apartment kami nakatira nun. Pareho rin kami ng universidad na pinapasukan. Naging magkaibigan kami dahil palagi kami nagkikita. Pagkukwento niya. Kilala mo rin ba siya? Kilalang kilala. Sagot nito. Kilala mo naman pala siya. Bakit mo pa tinatanong sa akin? Nalungkot ang ekspresyon ng mukha nito at napayuko na lang. Sumabad naman si Ila. Dahil sa kakulitan niya, sir, yan, iniwasan siya. Yung klase ng iwas na kahit anino niya ay ayaw na makita ni Arnold. Ate, shut up! Naalala niya ang kuwento ni Arnold sa kanya tungkol sa isang babaeng medyo kinaiinisan nito. Napatingin siya kay Faustina, mukhang ito na ang babaeng tinutukoy ng kanyang kaibigan. Hay nako Faustina, learn to accept. Kailan ka ba sasakay ng barko? Tanong ni Ila sa kapatid. Next week na ate. Nako, mamimiss mo ako gaya ng pagkamiss ko sa'yo at kay Ate Ingrid. Wait, Ila, ilan kayo magkapatid? Sabad naman niya sa usapan ng magkapatid. Curious na rin sa pamilya ng babae. 3 kami sir, triplets kami. Sagot ni Ila, proud at masayang ngumiti. So, where is she? Nasa Italy siya sir. Napatango lang siya. Mabilis sa lumipas ang oras at natapos ang graduation. Kinabukasan ang mga bagong pulis ay haharap sa kani-kanilang assignments. Ila, can we talk? Tanong ni Norman sa dalaga. Nararamdaman niya ang bigat sa dibdib dahil hindi na niya ito makikita pa. Hindi niya kasi inakala na mapapalapit ang loob niya rito. Sure po, amo. Sa open field tayo. Anya. Nauna siya naglakad, sumunod ang babae. Alam niyang mahalaga ang pagkakataong yon. Isang maayos na pamamaalam sana ang gagawin niya. Thank you pala sa pag-invite sa akin kahapon. Salamat din sa pagpakilala sa mga magulang mo. Marahan niyang sabi. Wala yun, amo. Salamat din po sa suporta mo. Salamat sa guidance, lalo na nung na-injured ako. At salamat sa mga saging na palagi mong ibinibigay para bumalik ang energy ko. So, see you when I see you, sir. Makikita mo lang siguro ako sa promotion mo. So, see you when I see you too, Ila. Friends?
Naglahad ito ng kamay, tinanggap naman niya yon sa ngumiti. Napatingin muna siya sa paligid bago niya ito niyakap. Nagulat ito sa ginawa niya, ngunit kalaunan ay tinapik ang balikat niya. Take care always, Ila. Ikaw din po, amo. Ila, lagi mong isipin, stand with the truth. Mahirap maging pulis. Kahit 1,000,000 beses kang gumawa ng mabuti, kapag minsan kang sumapit, mawawala lahat ng mabuti. Salamat po sa paalala. Sagot nito. Samantala, tanaw ni Ila si Norma na naglalakad. Nasa truck bayan ng PNP sila at papaalis na rin sa headquarter. Kapag lumingon ka, akin ka. Bulong niya sa sarili. Pumikit siya at humingi ng maliit na sign mula sa itaas. Pagmulat niya ng mata, nagtamang paningin nilang dalawa. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang sumaludo ito sa kanya at kumaway. Balang araw, magkikita pa tayo. Mabigat man ang loob niya, kailangan niyang harapin ang katotohanan. Mayroong pag-ibig na nananatiling lihim at hindi pa uusbong. Na-assign siya sa kanilang lalawigan at doon niya ibinuhos ang kanyang oras sa paglilingkod bilang uniformed personnel. Dahil sa trabaho na isantabi niya ang nararamdaman para kay Norman at hindi niya namalayan na lumipas na ang 1 taon. Miss Arevalo? Tawag sa kanya ng kasama niya. Naka-duty pa siya ng gabing yon. Yes? Wala raw tayong day off bukas. Continue raw ang duty natin. Imporma nito. Ano wala? 24 hours na tayong walang tulog. Reklamo niya. Pinapasabi raw kasi ng bagong chief Wala tayong magagawa, Miss Arevalo. Ang timing naman. Family dinner pa naman namin bukas dahil dumating na si Faustina. Kahit magreklamo siya, wala rin siyang magagawa dahil iyon ang order sa kanila. Kinabukasan, puyat siya dahil sa dami ng report na ginawa nila sa istasyon. Miss Arevalo, pinapatawag ka sa COP office. Sabi ni Miss Reyes, ka-duty niya kagabi. Bakit? Dumating na bang bagong chief? Usisa niya. Oo, bago lang at ikaw ang pinapapunta sa taas. Pagdating niya sa opisina ng bago nilang chief, ay natigilan siya dahil bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip na muna siya. Hindi niya kasi alam kung bakit siya pinapatawag. Norman, akala ko nagbibiro lang si tita na malilipat ka sa istasyon namin. Boses yun ng babae, ngunit natigilan din siya dahil sa narinig na pangalan ng kausap ito. Norman, opisina ito ng Chief of Police Anya. Yes, I'm glad na dito ka pala na-assign. Hindi na nga siya pwedeng magkamali. Ang bago nilang chief ay si Norman Salamanca. Binuksan pa niya lalo ang pinto at doon niya nakita ang binata na kasama si Miss Diane Eldos, isa sa senior nila sa estasyon. Oo naman, may celebration ba kayo mamaya? Invite mo naman ako, Norman. Sure, tiyak na matutuwa rin si Mami. Nakaramdam ng pait sa dibdib si Ila. Hindi na siya tumuloy dahil ang lalaking laman ng puso niya ay may ibang babae na palang nagugustuhan. Hinang-hina siya nang bumalik sa pwesto niya. Ano raw, Miss Arevalo, bakit ka pinatawag ni Chief? Tanong ni Miss Reyes. Umiling siya at nagkibit-balikat. Hindi naman ito nag-usisa pa na makitang wala naman siyang interes na magkwento. Mas lalo siya nakaramdam ng kirot sa dibdib na makarinig siya ng usap-usapan na ang bago nilang Chief ay marahil boyfriend ni Miss Diane. Buisit ang buhay to. Magpapalibre nga ako ng tuba sa kapatid ko. Pabulong na sambit niya at basa na lang ibinagsak sa mesa ang folder. Napaigtad pa ang kasama niya sa gulat. Sa kabilang banda naman, nagtataka si Norma nang hindi dumating ang babaeng ipinatawag niya. Naalala pa niyang pinag-usapan nila ng daddy niya kaya siya napunta sa lugar na yon. Sir. Bunga ni Norman sa kanilang RD. Nagtungo siya sa regional headquarter para magsumite ng application bilang COP sa kanilang lalawigan. Have a seat, Captain Salamanca. Talaga bang seryoso ka sa desisyon mo? Tanong ng RD. Tumango si Norman at yumuko. Mahal niya ang ginagawa niya. Pero alam niyang may tinatawag na puso na hindi niya pwedeng baliwalain. I'll accept your application pero hindi ko alam kung saan estasyon ka mapunta, Dad. Putol niya sa sasabihin ng kanyang amang si Ronel. Norman, sundin natin ang protocol. Hindi dahil director ako ay pwede mong madali ng gusto mo. May COP station na gusto mong upuan. Ipapasok kita kapag na-promote yun. Paliwanag nito.
Sige dad, salamat. Sagot niya saka tumayo bago sumaludo sa kanyang ama. Matagal ang proseso at aabuti ng 1 taon bago maipasang aplikasyon. Isang araw, nalaman niyang nare-assign ang COP ng station sa Nueva Ecija na nais niya. Agad niya sinunggaban ang pagkakataon at naaprubahan yun ng ama niya. Sir, thank you so much. Pasasalamat niya. Patience is a virtue and waiting is how it's tested, son. Thank you, Daddy. Thank you po. Kami ng mami mo ang maghihintay kung kailan mo ipapakilala sa amin ang babaeng napupusuan mo. Sabi pa nito. Opo, Dad. Kapag napasagot ko na siya. At iyon nga ang hindi dumating si Ila kahit ipinatawag na niya. But where is she? Kanina ko pa siyang pinapatawag Nagtatakang sambit niya. Kanina ikausap niya si Dayan, ang inaanak ng mami niya na pamilyado na. Napagpasyahan niya lumabas na lang para makita ito. Nang sa wakas ay nasilayan niya ulit ang maamo nitong mukha ay sumabay ang mabilis sa pintig ng puso niya. Ila? Tawag niya sa pangalan nito. Mabilis itong napatayo at sumaludo sa kanya. Kumusta ka? Sir, may kailangan po ba kayo? Malamig na tanong nito. Naguguluhan siya sa bigla na pagbabago ng pakikitungo nito sa kanya. Akala pa naman niya ay matutuwa ito kapag nakita siya. Wala naman. Faustina invited me for a family dinner. Pwede bang sumabay na lang ako sa iyo mamaya para hindi na ako mahirapan sa paghanap ng bahay niyo? Dahan-dahang kumunatan noon ito. Kadarating lang ni Faustina, may ugnay na agad kayo? Kapag gusto, may paraan. Nakangiti niyang tugon, kahit medyo naiilang na siya dahil hindi na ito ang Ila na nakilala niya noon. Sige po sir, kung wala naman po kayong papagawa, babalik na po ako sa trabaho ko. Sabi nito at yumuko pa. Napahagod siya sa batok at tipid ng umiti. Napapailing na bumalik na siya sa opisina. Bakit ganon? Ang lamig na ng pakikitungo niya sa akin. May ginawa ba akong ikinagalit niya? Maayos pa naman ang paalam namin sa isa't isa. Takala ko ba'y kaibigan ng turing niya sa akin? Nalilito niyang tanong sa sarili, sabay buntong hininga. Pero tumuloy pa rin siya sa bahay ng mga ito. Sir, good evening po. Bati niya kay Mr. Arevalo habang nakasakay sa sasakyan. Ito ang nagbukas ng gate. Sir Salamanca, magandang gabi rin. Ipasok mo na sa sasakyan mo. Sagot ng ama ni Ila. Ipinasok niya ang sasakyan sa garahe. Nang makababa siya ay sinalubong niya ulit ang daddy ni Ila. Nakipagkamay siya rito. Bro! Sigaw ni Faustina at patakbong lumapit sa gawin niya. Ay nako Faustina. Anas ng ama nito. Hello Faustina. Magandang gabi po, Madam Inara. Maggalang na bati niya sa mami ni Ila. Good evening din sa'yo, iho. Pumasok ka na, nasa loob si Ila. Wika nito. Napatango siya kahit medyo kinakabahan. May dala po pala ako. Sandali lang po. Lumapit siya sa kotse niya at kinuha ang pasalubong para sa mga ito. Prutas at alak yon. May bulaklak din siyang dala na makita yun na mag-asaway na pangindi pang mga ito. Pagkuway sumama na siya sa loob at pinaupo na muna siya sa sala. Ate, nandito na si Kuya Norman! Bumaba ka na! Sigaw ni Faustina na mabilis sinita ng mga magulang. Maghahanda muna ako. Samahan mo ako, mahal. Ikaw naman, Faustina, katukin mo ang ate mo sa kwarto niya. Baka natutulog pa yon. Marahan na utos ng ginang. Maiwan ko na muna kayo dito, iho. Hintayin mo lang ang anak namin. Paalam nandun. Tumangulang siya at naghintay na muna. Ano ba, Faustina? Hindi ko siya bisita. Narinig niya ang sigaw ni Ila. Ano, ate? Paano hindi mo siya bisita? Ikaw ang pinuntahan niya dito, ano? Tantanan mo ko, Faustina. Nagpapahinga ako dahil ngayon lang ako nabigyan ng day off. Napangiwi si Norman sa narinig. Mukhang ayaw siya makita ni Ila at wala itong balak na harapin siya. Ikaw nag-invite sa kanya at hindi ako. Ate, ano ba naman yan? Galit ba sa akin si Ila? Naiiling niyang tanong sa sarili. Ewan ko sa'yo ate, sama mo talaga. Ikaw na ang dinadalaw, ikaw pang galit, che? Pagkatapos noon ay nakarinig na siya ng sunod-sunod na yabag sa hagdan. Napatayo siya na makita si Faustina. Nakabusangot ang mukha nito. Galit ba sa akin ng ate mo, Faustina? Usisa niya. Napakamot ito sa pisngi. Hindi ko alam kuya, bad trip yata. Himalang nagkakaganoon na yun. Hindi naman siya ganun dati. Nag-away ba kayo? Balik nitong tanong.
Actually, kaka-assign ko lang sa istasyon nila. Kinausap ko siya doon pero hindi niya ako pinapansin. Parang malamig din yata ang trato niya sa akin. Paliwanag niya. Hindi naman mapagtanim ng sama ng loob si ate kung may nangyari man. Pero ang alam ko, naghihintay lang yun ng pagkakataon na muli ka makita, Kuya Norman. Pahayag nito na medyo hindi niya inaasahan. Really? Naku, hindi pa nga pala kayo nag-uusap. Ang mabuti pa kuya, puntahan mo na lang sa ate Ila. Nasa second door ang room niya. Nag-aalangan siya pero itinulak siya nito mula sa likod, kung kaya't wala siya nagawa kundi sumunod. Ito pa mismo nagbigay sa kanya ng bulaklak. Faustina. Good luck, Kuya Norman. Bayolente siya napalunok at nagpatuloy na lang. Nang makarating siya sa pangalawang pinto ay humugot muna siya ng malalim na hininga bago kumatok. Ang kulit mo, Faustina, sinabi ko magpapahinga na muna ako eh! Sigaw nito. Halos manginig siya sa kaba dahil hindi niya inaakala na masasaksihan niya ang ganitong side ng dalaga. Ila, it's me. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong niya. Ilan sandali itong natahimik. Akala niya ay hindi na siya papansinin. Ngunit maya-maya pa ay bumukas na ang pinto nito. Puting t-shirt at asul na pajama ang suot ng dalaga. Maikli pa rin ang buhok nito, ngunit bumalik na sa dati ang kulay ng balat nito. Hindi kagaya dati na nangitim ito sa training. What are you doing here, sir? Tanong ni Ila. Ilan saglit siyang hindi nakapagsalita kung bakit kasi bumilis na lang bigla ang tibok ng puso niya. Pwede ba tayo mag-usap, Ila? Ano po bang pag-uusapan natin, sir? At kung kausapin siya ay parang nasa istasyon pa rin sila. Ila, galit ka ba sa akin? Bakit mo naman tinatanong yan, sir? Akala ko ba magkaibigan na tayo? Hindi ba nakapag-usap pa tayo bago ka umalis? Bakit ganitong salubong mo sa akin? Kailan tayo naging magkaibigan, sir? Ngayon lang ulit tayo nagkita. Wala na tayong komunikasyon matapos ang graduation namin. Kaya bakit tinatanong mo ako kung galit ako sa'yo? Ila, please. Kausapin mo na lang ang kapatid ko, magpapahinga na ako. Sabi nito. Bago pa nito isara ang pinto ay mabilis niyang nahuli ang siko nito. May nagawa ba akong ikinagalit mo? Bakit nagkakaganito ka sa akin? Pangungulit niya sa dalaga. Nasasaktan siya na gano'n ang trato sa kanya nito. Sir, kung makaakto ka naman ay parang naging tayo. Doon na siya napabitiw at napabuntong hininga. I'm sorry, Ila. Hindi na ito umimik pa. Basta na lang pumasok sa loob at pinagsarahan siya ng pinto. Ano nangyari? Nagkausap na ba? Hindi ko na kailangang magtanong. Hawak mo pang bulaklak. Yun ang salubong sa kanya ni Faustina. Ipinagkrus nito mga braso sa dibdib. Naku, hindi kaya nagtatampo sa iyong ate ko, kuya? Umiling siya kasi hindi naman niya alam na magkakaganoon si Ila. Mukhang kailangan ko nang umalis sa Faustina. Galit nga sa akin ng ate mo. Sa tingin ko, hindi magandang ideya na nandito ako sa bahay niyo. Magpapaalam na lang muna ako sa mga magulang mo. Paalam niya bigla. Naisip niyang umalis na muna. Kanina pa hindi mapakali si Ila sa loob ng kwarto niya. Inaasahan naman niyang darating ngayon si Norman dahil in-invite nga ito ng kapatid niya. Pero parang nahihirapan siyang harapin ito para kasing masama ang loob niya sa binata. Ate! Naharinig na naman niya ang boses si Faustina. Pipilitin na naman siya nito. Bumukas ang pinto at nakapamaywang na hinarap siya nito. Pwede ba, Faustina? Wala na si Kuya Norman. Umalis na dahil sa iyo, ate. Sigaw nito. Bigla na lang siya nakaramdam ng kirot sa dibdib. Sinisisi mo ba ako, Faustina? Nakataas ang kilay niyang tanong. Malamang, ate. Bisita mo siya. Kaya niya tinanggap ang imbitasyon ko dahil gusto kanya makita. But what did you do? Umuwi siya kahit ayaw pa niya dahil galit ka raw at nahihiya siya magstay pa sa bahay natin. Ate, ano bang problema niyo ni Kuya Norman? Tumayo siya mula sa kama at naglakad palabas. Wala kaming problema, Faustina, at hindi kami magkaibigan ni Norman. Humabol sa kanya pababa si Faustina. Napatingin siya sa bulaklak na hawak kanina ni Norman. Nasa ibabaw na yon ang center table. Ate, kung may problema talaga kayo, kausapin mo si Kuya. Pag-usapan yung issue yung dalawa. Paano kayo magkakayos yan kung lagi mo siyang iniiwasan? Ganun na ba lagi, ate? Kailang iwasan at takasan ng problema? Tanong nito at doon na siya natahimik. Faustina, kaya tayo nagiging duwag, ate. Dahil ayaw nating harapin ang problema. Iniisip nating mas madali yung takasan na lang o iwasan. E di mas magiging komplikado lang ang lahat.
Hindi ito tungkol sa problema namin, Faustina. Iniiwasan ko siya dahil may girlfriend na siya. Naiintindihan mo na ba? Kung ganon, nagsiselos ka, ate? Oo. Haharapin na sana niya ang nakababata niyang kapatid nang mapatingin siya sa lalaking nakatayo katabi ng daddy niya. Namilog ang mga mata niya sa gulat at basta na lang siyang umakyat ulit sa hagdanan. Ang malakas sa tawa ni Faustina ang umilingaw-ngaw sa loob ng kanilang mansyon. Gigil niyang sigaw dahil akala niya ay tuluyan ng umalis ang binata. Pero bakit nasa bahay pa rin nila ito? Faustina, nakakainis ka na! Isinubsob niya ang mukha sa unan at hinampas-hampas ang kama. Ramdam niya ang init ang magkabila niyang pisngi dahil iyon sa kahihiyan. Hindi na nga siya bumaba pa sa kaalamang naroon pa si Norman. Tinantana na siya ni Faustina. Nakakain lang siya ng hapunan nung kinatok na siya ng kanyang ina. May problema ba kayo ni Norman, anak? Wala po, Mami. Bakit naman po kami magkakaroon ng problema? Hindi naman po kami close. Tanggi niya. Napatango ang mami niya at hinawakan siya sa kamay. You know what, anak? Communication is more than expressing your feelings. It's about listening without judgment and understanding without pride. Dahil sa bawat pusong marunong makinig, may relasyong muling nabubuo. Pangangaral ng kanyang ina. Mama, wala naman po kami relasyon ng bago naming chief. Pinapangaralan lang kita tungkol sa komunikasyon, anak. Masyado ka naman defensive. Nakangiting sabi ni Mami Inara at hinaplos ang pisngi niya. Yumakap na lang siya rito. Mabigat ang bawat hakbang niya nang patungo na siya sa istasyon nila. Natapos na ang day off niya. Lihim pa siyang nananalangin na sana ay hindi niya makita sa trabaho si Norman kahit imposible. Miss Arevalo, buti na lang at maaga kang dumating. Salubong sa kanya ni Miss Reyes. Bakit? May nangyari ba? Maghahanda kasi tayo ng formal na induction dito para makagawa ng welcome gathering para sa bago nating chief. Nakausap na namin si Sir Norman para makilala din siya ng lahat ng personal dito sa istasyon natin. Nakangiti nitong paliwanag. Mas lalo siyang kinabahan dahil talagang magkikita pa rin sila ng binata. Kung bakit ba kasi ito pa ang bago nilang chief? Kung alam niyang wala itong nobya ay baka matuwa pa siya, ngunit hindi. Sige. Tipid niyan tugon. Napahinto siya na makita ang bulaklak sa ibabaw ng desk niya. Miss Reyes, kanina to? Malapad itong ngumiti. Nauna pa yan kaysa sa akin. Oy, Miss Arevalo, may naliligaw na pala sa'yo. Tukso nito. Maraming kinikilig sa ganong pakulo ng mga manliligaw nila. Pero hindi siya ganoon dahil hindi naman niya kilala kung sino nagbigay. Unless kung siya yon, imposible. Naiiling niyan sabi. Sino? May naliligaw na sa'yo, Miss Arevalo? Umiling siya at mabilis na dinampot ang bulaklak. Wala akong manliligaw at hindi ko kilala kung sino nagbigay nito sa akin, Miss Reyes. Then, ano gagawin mo sa bulaklak? Napatingin siya sa hawak niya. Naaalala niyang mahilig sa bulaklak ang mami niya at wala naman siyang puso kung itatapon niya yon. Gusto mo ba, Miss Reyes? Alok niya. Pwede ba? Maganda kasi eh. Tumango siya at ibinigay na ang bulaklak. Nang makuha na nito ay nakarinig sila ng malakas sa pagsara ng pinto. Pareho silang nagulat at napatingin sa pinto hindi kalayuan sa pwesto nila. Ano yun? Pagtataka niya. Hindi ko alam, sa Arevalo. Naiiling na sambit ni Miss Reyes. Napapailing na bumalik na sila sa trabaho nila. Natuloy nga ang gathering para sa chip nila, kaya kahit gusto niyang umiwas ay hindi niya talaga magawa. Isa-isa pa silang nagpakilala at sinadya niyang magpahuli. Kung maaari lang ay takasan na rin niya yun. How about you, Miss? Hindi ka ba magpapakilala sa akin? Napapikit siya nang marinig ang boses si Norman. Kahit mabilis ang pintig ng puso niya, ay dahan-dahan na siyang lumapit dito. Sasaludo lang sana siya pero naglahad ito ng kamay. Ila Arevalo, sir. Sambit niya at tinanggap ang pakikipagkamay nito. Babawiin niya rin sana agad ang kamay nang hinigpitan nito ang pagkakahawak. Nagagalak ako makita ka ulit. Sabi nito na nakangiti. Tumingin siya sa mga kasamahan niya dahil baka narinig ng mga ito ang sinabi ni Norman. Mukhang hindi naman dahil abala ng mga ito dahil sa pagkain. Ang kamay ko, sir, bitawan mo na. Pumunta ka sa opisina ko mamaya dahil hindi ka sumipot nung isang araw na pinatawag kita. Seryosong sabi nito. Opo, sir. Nauutal niyang tugon. Bumitiw na rin ito.
Nagtataka siya sa boltahe ng kuryente na magdaop ang kanilang balat. Hintayin kita, Ila. Sambit nito bago siya tinalikuran. Napatutok siya sa dibdib. Bahagya pa siyang napaubo dahil parang lalabas ang puso niya sa lakas ng kabugniyon. Miss Arevalo, kilala mo ba si Chip? Tanong sa kanya ni Miss Reyes. Bakit mo naman naitanong? Mukha kasing magkakilala kayo eh. Actually, kanina ka pa pinagmamasdan ni Chip. Napakabata pa talaga niya, no? Nagkibit balikat siya at hindi na nagkomento pa. Pinapakalma niya ang sarili. Sa kabilang banda ay ilang beses nang sinisipat ni Norman ang relo niyang pambisig. Kanina pa siya naghihintay sa loob ng opisina niya. Hindi na naman ba niya ako sisiputin? Paano kami makakapag-usap niyan? At paano ko rin sasabihin sa kanya na wala naman ako nobya? Problemadong tanong niya. Nang gabing yon ay hindi siya pinayagan ni Faustina na umalis. Kahit alam niyang galit si Ila ay nanatili siya. At doon niya nalaman na inakala ni Ila na may nobya na siya. Tapos, nagsiselos pa raw siya sa girlfriend ko. Kung ganun nga kasi, may pag-asa ako sa kanya. Nakangiti pa niya sambit. Napahinto lang siya sa pag-iisip na makarinig ng katok sa pinto. Pasok! Sigaw niya at napatayo siya na makitang pumasok na si Ila. Ila. Sambit niya sa pangalan nito. Automatikong bumilis ang tibok ng puso niya. Ano po bang kailangan niyo sa akin, sir? May papagawa po ba kayo? Magalang na tanong nito. Tinuro niyang upuan. Maupo ka muna. Magtitimpla muna ako ng kape. Hindi na po kailangan, Chief. Tanggi nito. Huminga siya ng malalim at naunang umupo. Ila, alam ko na kung bakit ka Hindi po ako galit sa'yo, Chief. Putol nito sa sasabihin niya. Let me explain, please. Pakiusap niya. Si Ila naman ang napabuntong hininga. Diretsuhin mo na lang po ako, Chief. Bakit niyo po ba talaga ako pinatawag? Usisa nito na malamig pa rin ang mga mata. Ila, hindi ko alam kung bakit mo iniisip na may girlfriend na ako. I'm still single. Ano naman po ang kinalaman ko sa pagiging single mo, Chief? Umawang ang labi niya sa gulat. Mahirap nga talagang kausapin ng dalaga. Bakit yata biglang naging masungit ito? Pwede ka nang lumabas, Miss Arevalo. Seryosong sabi niya. Mabilis itong tumayo. Napasapu siya sa noo at parang na-stress agad siya rito. Hindi pa rin siya mapakali. Kahit sa sumunod na mga araw ay ganoon pa rin ang trato sa kanya ni Ila. Hanggang sa napuno na siya. Sinakto niya ng araw na yon na wala pang kasama nito. Hinila niya ito papasok sa opisina niya na may wang pa siya. Ano pong ginawa niyo, Chip? Gulat itong tanong. Napatras pa nang sinubukan niyang humakbang palapit. Stay still, Ila. Walang emosyon niyang sambit. Ano po bang kailangan niya sa akin? Bakit bigla niyo na lang akong hinila dito, Chief? Paano? I don't care, Ila. Sabi mo nga sa akin bakit mo ba ako iniiwasan? Bakit bigla na lang lumabig ang pakikitungo mo? Chief, wala akong girlfriend, Ila. Po? Bakit? Alam kong yun ang dahilan mo kaya mo ko iniiwasan. Promise, wala akong girlfriend at hindi ako nagkaroon kahit minsan. Bakit mo sinasabi to sa akin? Naguguluhan itong tanong. Kasi gusto kong kausapin mo na ako. Pansinin mo na ako at huwag mo akong tratuhin na ibang tao. Sorry, akala ko kasi. At bakit mo pala ibinigay kay Miss Reyes ang bulaklak? Sa'yo ba yun galing? Casual nitong tanong. Yeah. Tipid niyang tugon. I'm sorry, hindi ko alam na galing sa'yo yun. Hindi ako tumatanggap ng bulaklak sa hindi ko kilala. Nakaramdam siya ng kirot sa dibdib. So ngayon, hindi mo na ako kilala, Ila. Walang emosyon niyang tanong. Matapang na sinalubong ang mga mata nito. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Hindi ko kasi alam kung sino nagbigay sa akin ng bulaklak. Paliwanag nito. Bahagyang tumaas ang kilay niya. Kung ganun, kung alam mo bang ako nagbigay, tatanggapin mo? Ilan sandali ito natahimik. Tila nag-iisip ng isasagot. Hanggang sa napatango ito at doon niya lang ulit nakita ang bahagya nitong ngiti. Next time, ibigay mo na lang sa akin ng diretsyo. Sabi nito saka nagtungo sa pinto. Sige po, lalabas na ako, Chief. Napasuntok siya sa hangin kasi mukhang okay na ulit sila at hindi na ito galit. Parang kanina lang ay tumaas ang dugo niya sa inis at pagkapikon. Noong off na ni Norman sa duty, ay dumiretso siya sa bahay ng pamilya ni Ila. Bago siya bumaba sa sasakyan,
ay inayos pa niya ang sarili at kinuha ang bulaklak. Kuya Norman! Tawag sa kanya ni Faustina. Nakangiting kinawayan siya nito. Katabi nito nakatatandang kapatid na diretsyo ang tingin sa kanya. Hay, bati niya sa magkapatid. Mabuti naman at okay na kayo ni ate, kuya. Naku, huwag niyong hayaan na masirang relasyon niyo kahit hindi pa kayo nagsisimula. Para magkaroon tayo ng matatag na samahan ay dapat lagi kayo nakikipag-communicate sa isa't isa. Magtitiisan lang kayong dalawa. Mahabang pahayag ni Faustina. Faustina, ang dami mong sinasabi. Pumasok ka na nga lang at huwag ka nang manggulo pa. Taboy ni Ila sa kapatid. Bumungisngis lang si Faustina at pumasok na sa loob. Ila. Nakangiting tawag niya sa dalaga. Inabot niya ang bulaklak. Tinanggap naman ito yon na may ngiti sa labi. Salamat. Anito saka inamoy ang bulaklak. Pagkuway sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Kagagaling mo lang sa istasyon? Yeah, alam mo naman na kailangan ko magpahuli ng konti. Sagot niya. Tagasan ka nga ulit, sir? Mahina siya napahalakhak. Hindi pa pala nito alam kung saan siya nakatira. Nakatira ako sa Tagaytay, pero may bahay akong tinutuluyan dito sa Nueva Ecija. Paliwanag niya. Marahan itong tumango. Kung ganun, pasok ka muna. Dito ka na maghapunan. Sorry pala last time. Hindi ko intensyon na pagsalitaan ka ng ganun. Akala ko kasi may nobya ka na. Nahihiyang sambit ito. Hinawakan niyang kamay nito. Nabigla ito sa ginawa niya. Ila, ayusin natin kung may problema tayo Usapan natin para maiwasan natin na mag-away. Sir, parang magkasintahan na tayo kung makapagsabi ka ng ganyan Natawa pa ito na mahina. Ngumiti lang siya at hinalikan ng likod ng palad ito. I want to court you, Ila. Kaya dumiretso rin talaga ako sa mga magulang mo para makuha kong basbas nila. Sir, alam mo sa panahon natin na hindi pa tatagalin ng ating mga magulang relasyon natin. Mauuwiin agad sa kasal. Kaya sigurado ka na ba sa akin? Kahit ngayon lang ulit tayo nagkita? Pagdating sa'yo, hindi ako atras. 1 taon din ako naghintay para dumating ang pagkakataon na ito. Pero bakit ako, sir? Bakit ako niligawan mo? Hindi pa ba halata na gusto kita, Ila? Siya naman ulit ang natawa na makitang namumula na magkabila nitong pisngi. At pwede bang Norman na lang ang itawag mo sa akin? Paano mo naman ako nagustuhan agad, Norman? Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Basta noon pa man ay gusto na talaga kita. Siguro dahil binibigyan mo ako ng special treatment during our training? Maybe. Pareho silang natawa at ito na mismo ang humila sa kanya para makapasok na sila sa loob. Kasalukuyan na silang kumakain ng hapunan. Ramdam niya ang magaan na atmosfera, hindi kagaya ng dati. Akala ko hindi na natin makakasabay sa hapunan, Sila. Mukhang nagkaayos na kayo. Wika ng daddy nito. May hindi lang po kami pinagkaintindihan tito at tita, pero okay na po talaga kami. Paliwanag niya. So, kailan niyo pagpaplanuhan ang kasal niyo? Tanong ng daddy nito at muntik na niyang hindi malunok ang kinakain. Napatapik siya sa dibdib. Mabilis siyang ipinagsali ng tubig ni Ila. Agad niyang ininom yon. Dad, anong magpaplano agad ang kasal? Ha? Bakit hindi ba daw naman ang punta niyo? Oo nga naman anak, patatagalin niyo pa ba? Alam mo sa pamilya natin, kapag naipakilala na sa amin ang nobyo mo ay diretso kasal na ang pag-uusapan. Sabi ng mami ni Ila. Napahagod siya sa batok at tumingin sa dalaga. Sabi ko sa iyo wika nito. Nailing na lang si Norman at marahang umiti. Tito, tita, naliligaw pa lang po ako sa anak nyo. Saka na po namin pag-uusapan ng tungkol dyan. Sa ngayon po ay magpo-focus muna kami sa isa't isa. Excited lang talaga kami ng daddy nyo. Baka kasi mauna pa ang bunso. Biro ng mami nito. Mami, sasakay pa ulit ako ng barko. 3 buwan lang ako dito sa atin. Isa pa, wala pa akong boyfriend, Sabad ni Faustina, napapanguso pa ito. And I heard po, tita, nasa Japan po ngayon ang Norman! Kumain ka pa ako ang nagluto niyan, masarap yan, promise. Putol bigla ni Ila sa kanya. Hindi pa nga siya tapos magsalita. Nang sulyapan niya ito ay pinanlakihan siya ng mga mata. What? Pagtataka niya. Walang alam ang mga magulang namin tungkol sa kaibigan mo. Huwag mong ibukay ang kapatid ko. Banta nito.
Nakangiwing tumingin siya kay Faustina. Umikot lang ang mga mata ng babae. Sino ulit ang nasa Japan, iho? Tanong ni Tita Inara. Yung ano po, si Arnold, yung kaibigan ko pong taga rito. Naalala niyo po ba sinabi ni Faustina? Malilibre daw po siya ng tuba. Anya at napatango ang mag-asawa. Mahilig talaga yung bunso namin sa tuba eh. Wika naman ni Tito Isandro. Ipinagpatuloy na nila ang hapunan at bago umuwi ay hinatid siya ni Ila palabas. Ingat ka ha, paalala nito. Oo naman, para sa'yo Ila. Baliw. Oo nga pala, paano mo pala naisip na may girlfriend na ako? Usisa niya. Sinabi na lang niya na wala siya nopya pero hindi niya alam kung saan ito ang nakuhang may iba na siya. Kasi nung ipinatawag mo ko, nakita ko kayo nag-uusap ni Ma'am Dayan. Akala ko kasi may namamagitan sa inyo. Medyo, nasaktan ako na baka may nobya ka na. Paliwanag nito. Lumikot pa ang mga mata nito kaya napangisi siya. Kahit nahihiyang magpaliwanag ay sinabi para man nito ang totoo. I see. Oo, kausap ko nga nung araw na yun si Dayan. Pero hindi ko siya girlfriend. Inaanak ko yun ng mami ko. Isa pa, pamilyado na yun. Wika niya, nagulat ito tapos nanghap. Hala naman, pinag-isipan ko pa siya ng hindi maganda. Sorry, Norman. It's okay, Ila. Ang importante ngayon sa akin ay bati na tayo. Ginanap niya ang kamay nito at masuyong hinagkan. Thank you for giving me a chance to court you. I promise, hindi ka masasaktan sa akin kapag naging boyfriend mo na ako. Aasahan ko yan, Norman. Humakbang siya palapit dito at hinagkan nito sa noo. Nang hindi siya nakontento ay ikinulong niya ito sa mga bisig niya. Hoy, baka makita tayo nila mami at daddy. Ipapakasalagad tayo ng mga yun kahit hindi pa kita sinasagot. Natatawa nitong pahayag. Hinigpitan pa niya lalo ang pagkakayakap bago niya ito pinakawalan. Namiss lang kita, Ila. Sige na, pumasok ka na. Sige, ingat ka ulit. Kumaway pa ito kaya tinanguan niya. Nakangiting sumakay na si Norman sa kanyang sasakyan. Sulit ang pagod niya kanina sa trabaho dahil may magandang nangyari naman pagkatapos. Kung gaano kabilis nagkagusto sila sa isa't isa, ay ganoon din kabilis sinagot ni Ila si Norman. Ngayon ay opisyal na ang kanilang relasyon. Naka-duty siya ng araw na yon nang tumawag ang matalik niyang kaibigan na si Arnold Nathan Sanvitores. Pare. Bunga dito na sagutin niya ang tawag. Nahihimigan niya agad ang mabibigat na paghinga nito. Mukhang hindi maganda ang mood ni Arnold. Hey, nasa Pilipinas ka na ba pare? Masayang tanong niya sa kaibigan. Oh, kadarating ko lang pare, nasan ka? May problema ka ba pare? Tanong niya. Nag-uusap silang dalawa at nag-aya ang kaibigan niya lumabas. Bago nga siya umalis ay nagpaalam pa siya kay Ila. Saan ka naman pupunta, Chief? Mahinang tanong nito. Dumating na sa bansa si Arnold. May problema yata ang kaibigan ko. Saglit lang to, love. Babalik din ako sa istasyon. Paalam niya. Bago siya umalis ay mabilis niya itong hinalikan sa pisngi. Nahampas siya nito sa balikat dahil baka raw may makakita sa kanila. Tinungo niyang rest house si Arnold at doon ay ibinahagi nito ang problema. Naghahanap ito ng babaeng magpapanggap na girlfriend nito at handa itong magbayad ng malaking halaga. May naiisip na siyang magpapanggap bilang girlfriend ng kaibigan pero kailangan muna niyang humingi ng pahintulot kay Ila at 2 linggo pa lumipas bago niya kinausap ang nobya. Hindi pwede, sagot ni Ila na ilang beses pang umili. Love naman, baka gusto ni Faustina. May problema kasi si Arnold. Paliwanag niya. Malaki ang halagang ibibigay ni Arnold kung sakali man. Isa pa, gusto ng kapatid nito ang kaibigan niya. Baka naman magkaroon din ng progreso ang relasyon ng dalawa. Hindi, wag mong ipilit yan, Norman. Sabi pa nito, halos mapatras siya sa takot. Nalilisik na kasi ang mga mata ng kanyang nobya. Love. Masasaktan lang ang kapatid ko, love. Sigaw nito. Susuko na sana siya pero sumingit si Faustina. Gusto ko po, Kuya Norman. Faustina? Saway ni Ila sa kapatid. Ate, gusto ko. Pera din yun ano. Kaya ko magpanggap. Pamimilit pa ni Faustina. Love, hayaan mo na. Gusto naman ng kapatid mo. Giit pa niya. Ay naku, bahala nga kayong dalawa dyan. Basta huwag kang iyak-iyak kapag nasaktan ka sa trato sa'yo na lalaki yun, Faustina, ha? Babala ni Ila. Oo, ate. Sagot ito ng mahinahon.
Then, maganda ka na Faustina. Iatid kita sa mansyon nila. Anya, nagmamadali na itong pumasok sa bahay. Lumapit sa kanyang kasintahan at pinagsusuntok siya nito sa braso. Love. Natatawang saway niya. Sinasalag niyang mahihina nitong suntok. Kapag umiyak yung kapatid ko at nalaman kong sinaktan siya ng kaibigan mo, maganda ka na lang, Norman ha. Pag-uuntugin ko ang mga ulo yung dalawa ni Arnold. Pananakot ito sa kanya. Natakot naman ako, love. Malambing na sabi niya. Sinamaan siya nito ng tingin. Seryoso ako, Norman. Yes, master. Ako pa magdadala rito sa kaibigan ko. Anya, hinalikan niya ito sa pisngi at niyakap na mahigpit. Pero sa tingin ko, ang kaibigan ko yatang iiyak. Kilala mo naman ang kapatid mo. Isa pa, mabait naman talaga si Arnold. Tignan na lang natin kung may magandang mangyayari sa kanila. Siguraduhin mo lang, Norman. Wika nito. Hindi na nga nito naawat ang kapatid at mukhang pabor naman kay Faustina ang mga pangyayari dahil masaya ito. Isang araw ay dinala ni Norman si Ila sa bahay nila sa Tagaytay. Magtatampo na kasi ang mga magulang niya kung hindi pa niya may papakilala ang girlfriend niya. Kumusta ang suot ko, love? Okay na ba? Mahina siya natawa. Ilang beses na yung tinatanong ni Ila. Hanggang sa nakarating sila ay ang suot pa rin itong iniisip. Asul na off-shoulder dress ang kasuotan ni Ila at sandals naman sa paa. Ang ikinatuwa pa niya ay hindi ito naglagay ng kung ano-ano sa mukha dahil natural na maganda naman ito. Love. Ikinulong niya ang mukha nito sa kanyang mga palad. Bagay sa yung bestida mo. Maganda ka na, hindi mo na kailangang mag-alala. Baka kasi may mapo na mga magulang mo sa akin. May klipa naman ng buhok ko. Iisipin ng mga yun na baka, shh. Hinarang niyang hintuturo niya sa labi nito. Promise, Ila, magugustuhan ka ni Mommy at Daddy. Isa pa, alam nilang isa ka ring pulis. That's good. Tara na. Nasaan na pasalubong natin? Bulaklak at mga prutas ang pasalubong nila. Nandito na, love. Pasok na tayo. Excited sila na makakilala ang mapapangasawa ko. Anya't magkahawak kamay silang pumasok sa bahay. Nawala ang kaba ni Ila dahil mas nauna siya nilapitan ng mga magulang ni Norman. Halatang masaya ang mga ito na makilala siya. Nako, napakaganda mo naman, Iha. Parang gatas ang balat mo. Kaya naman pala atat na atat malipat ang istasyon ng anak ko dahil takot na mapunta sa ibang babaeng napupusuan niya. Magiliw na sabi ni Tita Sharia. Mami, kung ano-ano na naman po sinasabi niyo, mamaya iisipin ng girlfriend ko na binabakuran ko na siya agad. Singit ni Norman. Bakit? Hindi ba, anak? Gusto mo nga agad na ilipat kita sa Nueva Ecija. Gagamitin mo pang connection mo sa akin. Sabat ang daddy nito. Dad naman, tama bang ibuking ako sa mapapangasawa ko? Nahihiya nitong tanong. Nakakbay na ito sa kanya at napapangiti lang siya dahil sa nakitang pagpula na magkabila nitong tainga. Binabakuran pala ha? Komento niya. Parang hindi ka nagselo sa makita mong may kausap ako ibang babae Hindi pa nga tayo nun. Nakangising sabi nito. Kinurot niya sa tagiliran ng nobyo. Tumahimik ka nga, Norman. Sita niya sa mahinang boses. Narinig pa rin naman yon ng mga magulang nito. Okay po, master. Saludo nito at mariin siyang hinalikan sa santito. Tunay na nagsisimula nga sa paghanga ang pag-ibig. Makalipas ang isang buwan ay mas matatag pa rin ang relasyon ni Ila at Norman. Magkasama silang naglalakad papunta sa mansyon ng Arevalo. Matapos ang kanilang duty ng tanghali, narinig nila ang sunod-sunod na pagtawag sa pangalan ng kapatid ni Ila. Nasa bansa na rin ito at sa wakas ay nakilala na niya si Ingrid. Ingrid! Gulat si Norma na makitang isang foreigner na lalaki na nagkamalit inakalang si Ingrid ang girlfriend niya. Ingrid, wait! Hindi na niya napigilan na lalaki na mahawakan ito sa braso si Ila. Excuse me? Do I know you, sir? Napapakunutan noon niya. Kung hindi lang dumating si Faustina ay baka nasaktan pa niya ang lalaki. Pogi yun Sambit ni Ila, medyo natuwa pa. Iyon na lang ang sagot ni Norman. First time niyang marinig ang ganong compliment mula kay Ila at sa isa pang foreigner. Hay nako, may nagsiselos na naman dyan. Mahinang usal ni Ila. Napaigtad siya ng pisilin nitong ilong niya. Hindi Depensa niya.
Chief, hindi halata sa mukha mo. Natatawang sabi ni Ila na hinalikan pa ang pisngi niya. Ikaw lang mahal ko, Norman. Hindi talaga ako nagsiselos, love. Huwag makulit eh. Oo na, hindi na. Halika na nga, babalik ka pa sa istasyon. At ako, harapin ko muna yung boyfriend ni Ingrid. Magkahawak kamay na sila naglakad pero nilapitan pa nito ang kapatid bago sila umalis. Isang araw ay nagpunta si Norman sa bahay ng mga magulang ni Ila nang hiram siya ng kabayo sa kaibigan niya si Arnold. Saan po tayo pupunta, Chief? Tanong ng kanyang nobya. Kumislap sa tuwa ang mga mata niya na makitang nakasuot na naman ito ng bestida. Huwag ka na pong magtanong, Binibini. Sumama ka na lang sa boyfriend mo. Anya, sabay kindat. Mahina itong tumawa. Bumaba na muna siya. Marahan niya itong hinapit sa baywang at mabilis na hinalikan sa labi. Huy, baka makita tayo nila mami at daddy. Sa way nito, hindi niya ito pinansin. Hinalik-halikan pa niya ito sa gilid ng labi. Norman, salamang ka! Sorry, love. Na-miss lang kita. Anong na-miss? Halos araw-araw tayo nagkikita. Nagkibit-balikat siya at binuhat na ito upang makasampas sa kabayo. Love, masisilipan ako. Sige lang, tutusukin ko mga mata nila. Natawa ito at marahang pinalo ang balikat niya. Inayos niyang bestida nito saka siya sumampa at mabilis na ipinulupot ang mga braso sa baywang nito. Nang pinatakbo niyang kabayo ay kumapit ito sa braso niya. Norman! Relax, Binibini. Hindi kita hayaang mahulog. Siguraduhin mo lang, Ginoo, dahil tatadyakan kita sa ano mo. Nakakatakot naman yan, love. Che? Tumambay lang sila sa burol at nanood sa papalubog na araw. Ngunit bago pa man bumaba ang araw ay tumayo na si Norman. Inalalayan niya ring tumayo si Ila. Uwi na ba tayo, love? Tanong nito. Ngunit ang makita siyang dahan-dahang lumuhod ay napatakip na ito sa bibig. Inilabas sa rin niya ang singsing na matagal na niyang binili para sa pagkakataon na yon. Life hasn't always been perfect. But loving you makes everything worth it. You're the best part of my everyday, and I want to keep choosing you for the rest of my life. Ila Arevalo, will you marry me? Kakaiba ka talaga, Norman. Lagi mo akong binibigla. Nung una, bigla ka naging chief of police sa istasyon namin. Tapos nung pinansin na kita, gusto mo ligawan agad ako. Tapos ngayon naman, Dahil handa na akong bumuo ng pamilya na kasama ka, Ila. Ikaw lang gusto kong makasama habang buhay eh. Huminga ito ng malalim at hinaplos ang panga niya. Isuot mo na singsing sa akin at tumayo ka na pagkatapos. Dahil oo ang sagot ko, mahal ko. Pakakasalan kita. Lumapad ang ngiti niya. Mabilis niyang isinuot dito ang singsing. Pagtayo niya ay binuhat niya ito saka sila umikot-ikot. Natatawa na lang sa kanya ang babaeng mahal niya. Makalipas ang ilang taon, masaya na silang namumuhay bilang mag-asawa. Nabiyayaan sila ng isang munting prinsesa na pinangalanan nilang Victoria. Daddy, lagay mo po dito yung flower vase, oh. Daddy, hindi po dyan. Ay, daddy ko. Napangiwi si Norma nang marinig ang munting tinig ng kanilang unika iha. Dito po, anak. Malambing niyang tanong. Opo, daddy. Hayan, very good ka na. Salamat po, daddy ko. Napatango siya at nang makarinig ng mahihinang tawa ay mabilis niyang sinuliapan yon. Nilapitan niya ito't niyakap. Love, grabe ang prinsesa natin ng arte-arte. Gusto niyang organize sa mga gamit niya. 5 taong gulang na si Victoria at ngayon lamang nito naisipang lumipat ng kwarto. Lagi nila itong katabing matulog gabi-gabi. Napaka-clingy ng anak nila kaya hindi na ito nasundan pa. Kontento naman silang mag-asawa dahil mahal na mahal nila ang kanilang anak. Si Victoria ang higit na nagbigay sa kanila ng kaligayahan. Daddy, help mo muna po si Victoria, please! Sigaw nito na abala pa rin sa paglalagay ng mga stuffed toy sa kama. Opo! Love, nag-iisa lang prinsesa natin. Dapat lang na ibigay natin sa kanyang ating buong atensyon. Lalo na't minsan ay abala tayo sa trabaho. Sabi ng pinakamamahal niyang asawa. Kahit ganyan yan, love. Mahal na mahal ko yan. At mahal ko rin ang mami niyan. Nakangiting sabi niya. Hinawakan niyang kamay ni Ila at ngintian nila ang isa't isa.
hanggang sa may kumalabit sa binti niya. Nang magbaba siya ng tingin ay nakasimangot ang anak nila. Kaya naman po pala distracted ka na, Daddy, dahil nandiyan na po palang love mo. Mabilis niyang pinangko si Victoria at hinalik-halika ng matambok nitong pisngi. Love ka rin naman ni Daddy ah. Anya. Pinunasan naman ng asawa niya ang pawi sa noo nito. Anak, kami na lang ng Daddy mong bahala magayos sa mga gamit mo sa room mo. Huwag ka na po magpapagod. Yaking-yakan namin yan ni Daddy. Alam ko po, Mami. Nakanguson tumingin ito sa paligid. Pero gusto ko po ako yung gagawa. Ang ganda-ganda po ng pag-ayos namin ni Daddy. O siya, sige po. Hindi ka na namin pipigilan pa ni Daddy. Malambing na sabi ng asawa niya. Humalik pa ito sa pisngi ng kanilang anak. Okay po, Mami ko. Love you po. Love na love ko po kayo ni Daddy. Malambing na sabi nito at hinalikan sila sa pisngi. Mahal ka rin namin, anak. Our little princess. Sabi ni Ila. Daddy loves Bibi Victoria. Anya. Tinitigan niya mag-ina niya na puno ng pagmamahal. I love you, Ila. Singit ulit ang love ni Daddy. Pareho silang natawa ng asawa niya. Anak, parang karibal mo si Mami ah. Nakangusong sabi ni Ila. Hindi naman po, Mami. Love po kita ah. Yumakap ito sa ina. Bumaling naman sa kanya si Ila. Mahal kita. Bulong nito. Niyakap niya ang kanya mag-ina. Destiny may have a plan for us, but I believe in choosing my own path. I don't wait for fate. I make things happen. Nakangiting usal niya. Kaya kita minamahal lalo, Norman. I didn't follow destiny. I brought it to you, love. Sabi nila, nakatadhana na ang lahat. Pero si Norman sa lamangka, pinili niyang pangunahan ang tadhana. Naghintay siya ng tamang pagkakataon, pero hindi siya nagpasya na maghintay lang. Alam niyang hindi sapat ang maghintay sa pag-ibig, kaya't gumawa siya ng paraan para magtagpo ang kanilang mga landas. Hindi siya natakot magkamali dahil ang bawat akbang ay nagdadala ng bagong aral. Pinili niyang sundan ang kanyang puso at sa bawat pagsubok, natutunan niyang hindi lang ang pag-ibig ang dapat ipaglaban, maging ang kanyang sarili at ang mga desisyong magdadala sa kanya sa tamang tao. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!